Hello, kumusta mga kabayan? Okay, it's me again, Delmar Pangilinan. So today nga pala pupunta tayo sa Ministry of Foreign Affairs para pa-stamp tong passport ni Ethan, ang aking anak. Ayan. So kailangan natin siyang pa-stamp para ma-process na yung passport niya. Pupunta tayo doon and pupunta tayo sa Philippine Embassy para tanong yung process ng passport para sa mga infant child. So tara, samahan niyo ako. So nandito tayo sa may gas station. Kailangan muna nating magpagas. Gas station. Medyo matagal kasi mag-isa lang si kuya, I think. Medyo matagal, mag-isa lang siya. Assalamualaikum. 91 for real. So for real yung pinagas natin, it's around 600 pesos sa Philippines. So tignan natin kung ilang liters yun. So ilalagay na ni kuya yung gas. I think hindi kami nagkaintindihan ni kuya. Sabi ko 4 reals pero parang pinull tank niya yung sasakyan. So ayun, pinupull tank niya. So full tank nito siguro around 7 real. Tapos 29 liters. So 6 real, 700, mga ganon. Pinull tank niya. Hindi niya siguro narinig. Anyway, bayaran na lang natin. Siguro nataranta siya kasi mag-isa niya. Anyway, ang oras natin is 9:19. Siguro makarating tayo doon before 10 inshallah kung walang traffic. How much, bro? One? I said to him only 4 real, but I think I told him only 4 real. But anyway, he maybe didn't hear it properly. It's okay, bro. It's fine. Yeah, it's okay. Minsan talaga nagkakamali, so hindi maiwasan. So, kinlarify ko lang na sinabi ko dun sa kasama niya. 4 real lang yung sinabi ko. Siguro, minsan nangyari yan as syempre human being, talagang ganyan. Anyway, I will not drive and magbi-video. So, sige, update ko kayo pag nandun na ako. Kasi sa Kurum yun medyo malayo. So, yun, pumunta tayo dun sa Ministry of Foreign Affairs, mga kabayan. Hindi na pala dun. So, yung police, binigyan tayo ng ibang location. Ngayon, pupunta na tayo sa may embassy. Tatanungin na natin yung process dun. So, sabi niya sa airport na daw yung bagong pinag-stamp para sa birth certificate. Buti mabait yung pulis. So nandito lang muna ako sa Saruj kasi kailangan kong mag-withdraw ng cash kasi pupunta ako sa embassy. Kaya kung pupunta kayo ng embassy, kailangan lagi kayo may dalang cash. May pinapabili din kasi sa akin si mami. Alas 10 na, actually merong binigay na location yung pulis. Wala naman akong data. Nakalimutan ko mag-recharge. Ito na tayo sa Bank Muscat. Bank Muscat. Yun, nandito na tayo sa may Philippine Embassy. Ano ng embassy? So buti na lang nakahanap tayo ng parking, mabilis lang. Yung Philippine Embassy natin dito sa Muscat. So ayun, tapos na tayo dito sa may Philippine Embassy. Grabe requirements para lang makuha yung ang passport ng newborn baby. Ito yung requirements. Kailangan pa ng PSA issue marriage contract with DFA Apostille. Sabi ko paano ko gagawin yun. Tapos 4 na copies pa daw yung kailangan. Sabi nila pwede naman daw i-apply online. Ay nako, parang complicated. Anyway, yun talaga yung process. So kailangan nating i-follow
Tapos ito, check nyo kung nandito kayo sa Oman, i-check nyo to. Tapos pag na-complete na daw to, punta na lang daw dito kasama na yung baby. So medyo complicated pero kaya yan, ganyan talaga. Sanay naman tayo sa complicated, tayo mga Pilipino eh. Talagang complicated yung mga process natin sa Philippines. Tapos ito yung form. Anyway, siguro uwi na muna ako. Then by Wednesday ulit dun ko ipaprocess yung sa foreign affairs, kasi sa foreign affairs naman dito yun sa Oman, so kailangan yun ng stamp. Ayun o, yung pangalawa, kita nyo. So yun lang, salamat sa pagsama sa akin mga kabayan, and as always, thank you so much and see you in my next vlog. Peace.